Magandang oras mga kart lover, mga kaboxing. Merong magaganap ngayong October 29. So 3 linggo na lang ay merong magaganap na tinatawag na Trela in Manila Part 2. Ito ay boxing contest magaganap sa Araneta Coliseum para i-commemorate ang Trela in Manila na nagaganap noong 1970s between kay Muhammad Ali, the greatest of all time, at kay Joe Frazier, which is nanalo si Muhammad Ali sa boxing na yun, pero muntik nang mamatay dahil sa bugbog. Kaya napaka-memorable ng fight na ito para sa mga boxing apasyonado. Kaya sa karagdagang balita ay meron tayong video hiram sa ABS-CBN, atin muna panoorin, and meron din tayong video reaksyon ni Ed Tolentino tungkol dito sa tinatawag na Trela in Manila. Narito ang video, atin panoorin. Importante ito sa ngayon na napaka-importante itong celebration na to, especially sa issue, daming issue sa ating bansa natin ngayon na mapalitan naman ng ganitong promotion, ganitong issue na boxing, na lahat tayo magkaisa. And celebrating the 50th celebration of Trela in Manila dito sa Araneta Coliseum. Malaking honor sa atin to na after 50 years nandito pa rin tayo, and then pasalamat tayo sa ating Pangulo sa kanyang suporta, kay Ma'am Lam, kay First Lady, sa all-out support nila sa atin para dito sa celebration na ito, and then sa mga Pilipino, sa media, salamat sa inyong talagang pagsuporta the Blue by Blue promotion. Sir, what can the fans anticipate, especially on October 29, especially with all yung mga fighters na... May mga tayo, mga ilang World Championship na fight, at nandyan si Jerusalem, Yumer, at Martin, and Mendoro, na Tapales. So marami tayong mga magagaling na mga boksingero na makikita natin dito sa laban na ito. So I hope na manood tayo at suportahan natin ang ating mga kababayan. Sir, may message ka po ba sa mga Pinoy na nanonood ngayon? Sa ating mga kababayan, ito yung bihira lang na pagkakataon na ating ma-celebrate ang 50th celebration ng Trela in Manila at Blue by Blue promotion dito sa Araneta Coliseum. Naway magkita-kita tayo sa October 29. Maraming salamat po. Thank you, sir. Ayan, so diyan sa mga taga Maynila, malapit lang diyan sa Araneta Coliseum, ay i-check nyo October 29, Trela in Manila Part 2. Yan ay bakbakan championship fight. Meron ding mga invited diyan na na merong bout diyan na championship, at merong tayong invited na mga foreign boxers na itapat sa ating mga boksingero. Kaya napakaganda ng na to, ng event. Hatid sa atin ng Manny Pacquiao promotion. At balik tayo kay Manny Pacquiao. Sport-minded country. Pinupulso natin palagi yung pag-support at from grassroots level to international na mga kabataan natin, sinusuportahan natin, which is yan po ang ginagawa ko ngayon. Not only boxing but basketball, volleyball, everything like that. Sa abot ng aking mga kaya, hindi po pera ng gobyerno, pero pera natin, ginagastos natin para makatulong tayo at maka-inspire tayo, makapag-inspire tayo ng mga kabataan na ipursige yung sport. Kasi ang sports kasi, pag may madisiplina yung bata pa lang, matibay siya pagdating sa mga problems, yung trial sa buhay. Alam mo naman natin, hindi kagad sumusuko. And also, ang bata pag natutong disiplina, mayroon siyang yung tinatawag nating concern and love for the country. Yun ang inaano natin, i-build up natin sa mga kabataan para matuto silang magkaroon ng disiplina. Especially sa time ngayon, sa time natin noon na wala pang technology, wala pang cellphone. Ngayon, grabe na yung gadget ngayon ng mga bata na sa mga gadget ngayon. So,
This time around siguro dapat tayo magkaisa para suportahan natin ang sports. Ayan, so tama, parang boxing ni Manny Pacquiao, no? Kapag merong championship fight si Pacquiao ay walang traffic eh. Kasi ang mga tao ay nandun sa kanilang bahay, nanonood. Karamihan ay nag-absent sa trabaho eh, para lamang manonood sa mga fight ni Manny Pacquiao noon. Kaya ang sports o anumang boxing o kung anumang klaseng sports ay maganda nga yan para sa disiplina ng kabataan. Kasi ngayon hindi mo na pwedeng disiplinahin ng sinturon ang kabataan kasi bawal eh. At influence na sila ngayon sa social media, kaya ito na ang nangyari ngayon ng Gen Z ay napaka na generasyon, di ba mga kababayan? Hindi katulad ng generation ng 80s, 90s na talagang disiplinado tayo noon. At wala pa gaanong influensya ng social media dahil hindi pa uso. Di ba mga kababayan, kaya engage tayo sa sports noon eh. Ngayon, iba na yung ini-engage ng mga kabataan. Bihira lang ang nag-aral ng sports o na-involve sa sports ngayon. Karamihan involved sa sa computer games o involved lang sa chat eh. Walang kakwenta-kwenta. Kaya eto na ngayon ang ating greatest boxing analyst ng Pilipinas, Ed Tolentino, atin pakinggan sa kanyang reaksyon tungkol dito sa Trilla in Manila na sponsored by Manny Pacquiao Promotions. At sa edisyon ngayon ng Boxer Shorts, ating pag-usapan Trilla in Manila Part 2. Isang boxing card na ikinakasa ng ating pambansang kamao si Manny Pacquiao sa pamamagitan ng kanyang MP Promotions. Ang boxing card na ito magiging tampok ang ilan sa mga sikat na Filipino boxers ngayon. Ang card na ito ay mangyayari October 29, 2025 dyan sa Smart Araneta Coliseum. At ito po isang pagbibigay pugay sa ika-50 taong anibersaryo ng orihinal na Trilla in Manila na nangyari noong October 1, 1975. Sa ating edisyon ng Boxer Shorts, pag-uusapan natin, ano ba itong orihinal na Trilla in Manila? Bakit kailangan bigyan natin ng honor at pagpupugay ang nasabing mega boxing event na nangyari 50 years ago? On the other hand, sino-sino naman ang mga Filipino boxers na bubuo sa boxing card na Trilla in Manila Part 2? Lahat ng yan, pag-uusapan po natin dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan. Pag-usapan natin ang Trilla in Manila Part 2, isang boxing card na ikinakasa ni Manny Pacquiao gamit ang kanyang MP Promotions. Ang Trilla in Manila Part 2 mangyayari October 29, 2025 sa Smart Araneta Coliseum, dyan po sa Cubao, Quezon City. Tampok ng boxing card na ito ang ilan sa mga sikat na Filipino boxer ngayon. Suportado ng gobyerno ang nasabing boxing card. In fact, many are expecting a week-long celebration going to October 29. Sapagkat ang adhikain po ng boxing card na ito ay magbigay honor, i-commemorate ang ika-50th year anniversary ng original Trilla in Manila na nangyari noong October 1, 1975 sa Araneta Coliseum. Ayan, so pala, 1975 pala nangyari, October 1. Kaya ito ay hindi dinuplicate ng MP Promotion, kundi bigyan ng commemoration, paalaala or pag-alaala sa greatest fight ng boxing na yan, kasi nga si Muhammad Ali ang tinaguriang the greatest of all time sa boxing at wala nang iba. Kaya parang icon siya ng boxing world, parang Diyos na rin yan ng mga boxers. Walang iba, si Ali, Muhammad Ali. Trilla in Manila, the greatest fight of all time, tinagurian sa history ng boxing. Joe Frazier ang kalaban dyan. At yan ang sanhi kung bakit si Muhammad Ali ay nagkaroon ng yung sakit na nanginginig siya. Dahil yung utak niya ay kalug dahil sa lakas ng suntok ni Joe Frazier. Okay, so marami nga ang bumabatikos dito ng mga kalaban ni Manny Pacquiao na bakit daw
Trilla in Manila ang pamagat, hindi naman daw kasing galing ni Muhammad Ali ang boxer ng ang kartada na nariyan sa Trilla in Manila. Well, ito i-explain ni Ed Tolentino kung bakit Trilla in Manila yan at bakit hindi dapat pintasan o kutyain ang Trilla in Manila dahil commemoration lang naman yan at hindi yan duplication. Kaya ang makaduplicate lang yan ay mga Mike Tyson, yung mga ganun, di ba? Mga world champion na sikat, yun lang yung makaduplicate niyan. O baka hindi pa nga maduplicate eh. Kasi nag-iisang Muhammad Ali yun, mga kababayan. Okay, patuloy tayo sa video courtesy sa atin ni Ed Tolentino. Coliseum. Si WBC strawweight champion o minimum weight champion Melvin Jerusalem, ididepensa ang kanyang title kontra sa South African challenger na si Kusi. So magandang laban yan pero heavily favored si Melvin Jerusalem. Ang dating Olympian na si Yumir Marshall lalaban din sapagkat siya'y pro boxer na ngayon. Si Carl James Martin, undefeated, ranked number 1 by the WBO sa Junior Featherweight Division, sasabak din. Ang dating bantamweight at Unified Junior Featherweight Champion Marlon Tapales, kasama rin po sa listahan sa nasabing boxing card. And of course, do not forget, ang ating knockout sensation sa middleweight division, si Well John Mindoro, 15 wins, no defeat, all by knockout, ay kasama rin po sa nasabing boxing card. Ito ang dapat abangan mga kaboxing, itong Will John Mindoro, dahil parang maso, parang martilyo ang kamao nito. Akalain nyo, lahat ng 15 na kalaban niya, 15 fights, lahat knockout, by knockout, grabe. Kunti lang ang magagawa niyan. Knockout talaga eh. Undefeated siya sa 15 ka-fight. Walang talo, lahat knockout. Kaya ito ang dapat natin titingnan. Will John Mindoro, pero hindi gaanong matunog ang pangalan, no? Kumpara natin kay Mark Magsayo. Si Magsayo ay medyo sikat eh. Kasi maraming laban sa labas. At siya nga pala, bakit hindi na isama si Mark Magsayo sa kartada dito? Sa fight na ito na Trilla in Manila, ang kasagutan ay dahil daw may laban din ito ngayong Nobyembre. Kaya focus siya sa kanyang training, si Mark Magnifico Magsayo. Maganda sana kung nandiyan si Magnifico, no? Kasi maraming fans eh. Okay, so tapusin na natin ng video courtesy sa atin ni Ed Tolentino. Si Mark Magsayo, ang dating WBC featherweight champion, dapat sana kasama rin sa Trilla in Manila Part 2. Pero yung kanyang laban ay mangyayari later this year pa, probably in December. Na-move po to December. Importante po yung laban na yun eh. Ito ay laban para sa isang WBC Junior Lightweight Title Eliminator. So, importante yung laban ito. Kailangan din magsayang ng sapat na panahon para mag-training. Yung Trilla in Manila Part 2, October 29, baka kapusin sa oras. In fact, cramming na nga eh. Imagine, mag-a-assemble ka ng boxing card in almost a month lang. So, kulang yan. Pero kung sino yung available na Filipino boxer, ay yun, isasama na para mas madaling ayusin ang Trilla in Manila Part 2. At yan po ang adhikain ng Trilla in Manila Part 2. Hindi para pantayan yung Trilla in Manila 1. Kasi hindi kakayanin eh. Ali pressure yun eh. Maliban nila kung dalhin mo dito si, let's say, ang world champion na si Alexander Usyk. Dito mo sila paglabanin ni Tyson Fury. Aba yun, talaga, kayang tapatan. Pero hindi po eh. Sapagkat yung Trilla in Manila Part 2, magiging tampok nito ang mga local boxer natin. Na bagamat sikat, hindi pa naman on an international level. Bagamat world champion, hindi pa ganun kasikat. Kumbaga, gumagawa pa rin lang talaga ng pangalan. So malayong malayo yung Trilla in Manila Part 2 kumpara sa Trilla in Manila Part 1. Pero sabi ko nga, ang adhikain ay i-honor lang naman, hindi i-duplicate, hindi pantayan yung original. Ayan, so ayan na yung pinaka-explanation para sa mga nagbabas ng Trilla in Manila ni Manny Pacquiao ngayong October 29. Yan ay hindi para pamarisan,
Hindi para i-duplicate ang greatest fight of all time ng boxing ni Muhammad Ali and Joe Frazier, kundi alalahanin lang, commemorate at sinabayan natin ng mga talent natin na local talents. At ito ay maganda, sabi ni Manny Pacquiao kanina, para sa ating bansa dahil nga wala na tayong aliw eh. Ang aliw natin ay ano na lang, di ba, yung panonood sa nangyayari sa gobyerno, nakawan, yung mga buhaya, di ba? Kaya nagagalit tayo at galit na tayo. Kaya dapat meron lang tayong pang-parelax, di ba? Katulad nito, boxing at its best, hatid sa atin ng Manny Pacquiao Promotions. Ako'y magpaalam na, maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe, paki-comment na lang sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang nakabisita, maraming salamat. Hanggang sa muli.